The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. After Jesus had spoken, a Pharisee invited him to dine at his home. He entered and reclined at table to eat. The Pharisee was amazed to see that he did not observe the prescribed washing before the meal. The Lord said to him, "O you Pharisees, although you cleanse the outside of the cup and the dish, inside you are filled with plunder and evil. You fools, did not the maker of the outside also make the inside? But as to what is within, give alms, and behold, everything will be clean for you." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Bago po ako magsisimula, aalkuluhan ko muna itong microphone. Pautot lang po yan. Mula na magka-COVID, halos tayo lahat ay naging careful na. Maingat na sa germs, sa virus, sa COVID. Sa totoo lang, maraming ang lumabas na mga pabiro, kwento, kalokohan tungkol sa COVID. At may nakita ako, sabi dito ay mga batas daw tungkol sa sarili natin, paano maiwasan ang magkaroon ng COVID. Unang batas, tandaan, mag-alkohol ng kamay, huwag ng atay. Para sa mga manginginom ito. Pangalawa, ugaliing maghugas ng kamay, idamay na yun na rin yung plato. Mga tamad, hindi naghuhugas sa bahay. Pangatlo, social distance. Umiwas muna tayo sa maling tao. Pang-apat, takpan ang bibig pag umuubo, bumabahing at nagkakalat ng tsismis. Panglima, to avoid COVID-19, iwasan muna natin ang physical contact, lalo na sa mga magsyota at kabit. Mga kapatid, hindi naman po masama ang mag-ingat, pero minsan nakakalimutan natin na yung ating paghugas ng kamay, paggamit ng alkohol, ay panlabas lamang. Preventive, tama naman. Pero may mga bagay na nakakalimutan natin. Yung ating lifestyle. Tulad ng kasagsagan ng COVID, alam natin na karamihan sa mga naapektuhan, nagkasakit at namatay, yung may sakit na. Yung may nararamdaman na, hindi lang siguro alam ng iba. Hindi ko ma-pronounce na maigi. Tawag daw nila doon ay comorbidity. Ang hirap. Pero ganun. May sakit na at nasa loob na. Disposed na sila. Vulnerable na. Ang COVID ay madaling makapasok. Sa makatwid, mga kapatid, kahit maghugas tayo, kahit maligo pa tayo ng alcohol, kung yung ating buhay, lifestyle natin, ay di nagbabago, madali pa rin tayong magkasakit. Lifestyle halimbawa, pag-iinom, pagpupuyat, paninigarilyo, yung hindi natin pag-ingat sa pagkain, bahagi yan para maging biktima tayo ng COVID. At yan po ang sinasabi din ng ating Panginoon. Ang lahat ay panlabas lamang kapag kayong ating kalooban ay hindi naman natin nahugasan. Sabi niya sa mga Pariseyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Inside you are filled with plunder and evil. Paalala po sa atin mga kapatid, kahit na anong pag-cross natin dito, pagpasok ng simbahan, buti nga wala ng tubig dyan. Kahit na anong dasal natin ng rosaryo siguro,
kung hindi nagbabago yung ating pag-uugali, baka lahat yan ay panlabas lamang. Paalala sa atin, yung ating pag-uugali, yung ating mga ginagawa, yung ating kayabangan, pride, anger, lust, envy, gluttony, sloth, lahat yan nasa loob, wala nakakakita. Yun ang gusto ng Panginoon na ating hugasan. Yun ang gusto ng Panginoon na ating linisan. Paraan para makapasok tayo sa Kanyang kaharian. Kaya paalala sa atin sa araw na ito, by taking care of the interior, the exterior will take care of itself. Kapag inalagaan natin ang panlabas, maalagaan na rin natin mismo ang ating panloob at ang pag-aalagaan ang panloob, maalagaan na rin natin mismo ang panlabas. Hugasan natin ang puso, hugasan ng isip, para mapunta tayo sa langit. Please stand.